Good day mga ka-farmer! So nandito naman tayo ngayon sa aming righteous backyard. Daily routine lang tayo muna ngayon mga ka-farmer. So tara! So ito mga ka-farmer ang ating black borer, no, na F6 natin. So sa size nito maganda na rin yung nagiging anak niya. So maganda na rin ang bentahan kapag mga ganito na yung size ng kambing ninyo, no. Malalaki, no. Dito sa video ito is around ano pa lang siya dito, 2 months yung kanyang tiyan. So mamaya ipapakita natin, no, yung naging anak niya, no. At yun mga ka-farmer, mag daily routine lang muna tayo bago natin ipakita yung kanyang anak. So tara at ating papasila ng aming mga kambing. Ayan mga ka-farmer ang ating mga kambing. So ayan, dito namin pinapastol yung mga kambing namin. Pagka marami tayong na-harvest din na mga tinanim natin Madrid Agua o mga ipil-ipil o kung tawagin dito sa amin sa Calatagan, Batangas ay Elena, ayan, aming pinapakain din. So kapag tag-ulan, ito ay aming ini-air dried lang muna, no. So dito ngayon naman sa mga kambing na ito, aming pinagagala. And then ito yung aming mga manok din at mga pabo. Yan, ito yung aming full blood na kambing, no. Bata pa siya, no. At yung ating binibreed ngayon is pula, no. So nagpo-focus tayo ngayon sa pula o kaya pula ang ulo. So yun yung aming target na kulay ngayon. So dito mga farmer, kung mapapansin ninyo, magkakasama lang yung mga kambing, pabo, bibe at manok, no, namin. So itong breed na to is English class Black Astrolorp, no, by Dan Castle. So yung pabo namin dito is a broad-breasted turkey. Yan, is a giant turkey po, no. So kasama lang siya ng mga manok, no, at kambing din. So ito mga ka-farmer, magtitimba ako ng manok natin, Jersey Giant, kasi napapansin ko parang gumagaan siya eh. So ito is sampayan namin to eh. So timbahin muna natin yung ating timba. Ayan. Galaw 0.1 kilos ang 0.1. So yung timba natin, set muna natin kasi 0.1 yung kilos niya, isi-zero natin para madaling magtimbang. Yan. Timbang muna natin ang ating JD. Huwag kang tatalon. Oh, huwag ka magalaw. Ang kilo. Oh, huwag ka magalaw. 4.9 kilos. 4.9 kilos ka na. Namayat ka, linti ka. Kailangan siguro pahinga muna to. Ayan mga ka-farmer, ang ating Jersey Giant, bumaba yung timbang niya dahil din siguro yon ginagamit natin pang breed. So kailangan siguro natin pahinga muna ang ating breeder para bumalik yung kanyang sigla, kasi ito ay nagre-range na siya ng 5.2 kilos. So ayan, naging 4.9 na lang siya. So standard naman ng Jersey Giant is 5.9 kg. So malayo siya sa expectation natin na for show, pero at least around 5 kilos lang siya. Ngayon 4.9 kilos, so namayat siya. Ating muna ang kukondisyon. So next yung ating yan, Black Jersey Giant. Wait. Kunin lang natin timba. Mas okay sa timba mga ka-farmer kasi
safe siya. Yan, uupo lang siya. Tapos lagyan natin siyang timbangin dito. Yan. Yan. So tingnan natin ng kilo. Yan. Ilan? 1, 2, 4 kilos. 4 kilos lang siya. Ito naman mga ka-farmer, ang ating mga inahin, no? At yung mga dati nating inahin ay gumraduate na. Dahil ito ang ating mga bagong breeder, no? Ito yung mga selective breeders natin na gagamitin natin, no, for this year. Ayan. So, syempre dapat makapagpili tayo palagi ng ating gagamiting breeder, no, sa susunod na generation. At meron pa tayong mga next, no, na breeder soon, no, to be. So yung ating mga pinapalaki, no. So ayan, at ipapakita natin, no, yung ating mga pagpipilian pa natin, no. Ito sila, no, at mga edad pa lang nila is 4 months, no. So mga manok natin ito na Jersey Giant is talagang nakakawili tingnan. Ayan mga ka-farmer, ang ating bagong panganak na kambing natin, no. So ito yung B0 natin ito, no. Barako siya, no, barakitok, no. So yung ating napalabas na kambing, black din siya, no, black power line din siya. Isa lang ang anak niya, no. Sana mapalaki namin to ng maayos at makasurvive siya, no. At ganoon din ang para maganda rin ang ating kitain itong susunod na taon. Itong ating kambing nito is napakastahan natin sa isang black bower din, no. Kaya makipapansin niyo dito, talagang malaki talaga siya, ano. Ayan, kasi yung upgraded natin, no, sa mga kambing natin is talagang medyo mataas-taas na talaga yung lahi. So itong ating kambing na ito ay soon, no, pag lumaki ito pwede rin natin itong gamitin sa mga native natin na kambing, no, para tumaas ang lahi ng ating mga native na kambing. Yan. Ayun mga kapatid. Yan. Nanganak na rin yung ating isang kambing. Yan, oh. So, lahat halos ng aming mga buntis na nag-aanakan na. So, yan. So, black bower yung lumabas natin. Black bower line. Yan. So, barako. Kompleto na yata namin yung kulay, So, meron na kaming pula ulo, puro pula, itim, dapol, saka brown. So, ano pang kulay? Laki niya, oh. Grabe. Magaganda yung mga lumabas. Yan mga ka-farmer, yung ano natin, oh. Bali, nagawa na natin sila ng bakod. Yan. So, ayan. So, gagawa na lang namin ng gate. Doon sa gate nila, lalagyan pa rin namin ng maliit na gate din para mga manok lang yung makakalusot dyan. Kumbaga sila lang yung makakapasok dito sa chicken area nila, no? So mga manok makakalabas pa rin sila, makakahalubilo nila yung mga kambing. So dahil sila yung responsible dun sa mga compost pile natin, para yun madaling ma-decompose. Yan, nag-attract kasi siya ng bugs and insects. So may makakain din sila doon, no. Yung makukuha ang magandang nutrients, no, para sa kanila, bilang pampataba at para maganda rin yung kanilang pangingitlog.
mga farmer, ang pag-aalaga lang naman ng mga hayop, ayan. So paunti-unti, so kailangan mag-a-adjust tayo para mas madali natin na magampanan yung pangangailangan nila. So ayan, simple lang yung buhay, yung buhay ko dito, ayan, mag-alaga ng hayop. Ayan. So araw-araw akong merong na-harvest na itlog dyan. So ayan, pagkatapos ayan, dito lang yung aming farmhouse. Yan yung farmhouse namin. So diyan lang kami kakain pagka kailangan So ayan. So mapansin nyo, ayan, may chicken coop ako. So meron na akong nagawang vlog about dyan kung paano yung kung paano ko ba yan ginawa, at ano ba yung kagandahan ng chicken coop na yan, So pwede nyo gayahin yan, so para mas madali rin yung pag-aalaga nyo ng manok. Hindi lang din, so yung mga pabo ko, dyan din siya, dyan sila din ng itlog. So mapansin nyo, may mga bibe rin ako. Yan. Yung gansa natin, di pa ready. So gusto ko rin na mag-alaga ng gansa. So dati may gansa ako, pero nabenta ko dahil sa kailangan natin ng budget, para sa mga ginagawa natin dito sa ating farm. So yan, kung mapansin nyo, ito yung mga tanim namin na tinanim namin ng mga ipil-ipil or Elena kung tawagin dito sa amin sa Kalatagan. Ayan. So yan, update ko sa inyo. Yan. So ganito na sila kalalaki. Yan. So para saan yan? Pakain din yan sa ating mga kambing. Pwede rin yun sa manok, So siguro kapag malalaki na sila, doon na kami magpa-budget ng para sa machine, yung shredder. Pwede rin kami gumawa ng sarili naming feeds, kung may pelletizer na kami. So may knowledge na rin tayo about sa paggagawa ng feeds, so hindi pa natin ngayon magagawa, hanggat hindi natin na-achieve yung ating mga pananim. Marami pa tayong pwedeng pagtaniman. Ito, yan, dyan yung ating tataniman. Yan, sa area na yan. Yung natin, kusina natin malapit lang dito. So kung yung tubig, madali yung source kung sakali. Pero hindi pa kami nakakapagpakabit ng tubig dito. So dun sa kabila, sa aming cabin, may tubig na kami doon, pero hindi pa rin naman din siya tapos. So kaya ito yung dahilan kung bakit di pa namin natatapos yung mga project namin. So may mga kailangan tayong unahin, na ibang project, para mas makatipid tayo at mas makaipon ng pampagawa natin, para dun sa iba nating mga kailangan na ipagawa. So yun mga farmer, yun ang aming mapansin nyo yung aming bahay ng kambing. So mga farmer, nakikita nyo yung ating automatic feeder, So ito yung aking gamit noon sa Brahma chicken ko noon. So itong ating ginawang ito noon is fitted lang yung ulo ng mga Brahma chicken. So mapapansin nyo, ang ating alaga ngayon dito is a Black Astro chicken. So yung mga malalaki nating manok na tandang, so sila yung mga hindi kasya yung ulo dito. So bakit natin nilagay pa rin ito is to provide yung pangangailangan ng ating mga inahin na manok, kumbaga para palaging available yung patuka para sa kanila, kasi sila yung prior natin na mga pangitlog sila ng maganda. So yung mga tandang naman natin is hindi sila pwedeng tumaba ng sobra-sobra kasi mahirapan silang sumampa o kumasta sa mga inahin nating manok, lalo-lalo na yung ating Jersey Giant chicken, Yung mga inahin natin which is nakakapag naman sila dito, nakakagala, may exercise pa rin naman sila, So yung ating automatic feeder, mix siya, ng mga commercial feeds. Meron din tayong corn, yung mga seeds, So iba-iba yung mga mix ng ating feeds, Depende yun sa natin, nakikita natin o available doon sa mga feed store. Yan yung ating automatic feeder. So ayan, mapansin nyo, halos nalagyan na namin ng sariling free run area yung aming mga alagang hayop, ng mga manok, pabo,
At ganun din yung mga bibe natin. Yan. So, meron pa tayong kulang na hindi pa nagagawa. So, kung pansin nyo, ito yung aming gate. No? So, kulang pa siya ng maliit na lagusan. Kumbaga, pinaka daanan ng mga manok natin papunta dun sa ating compost pile. So, ang dahilan lang kung bakit ito ay ginawa namin para lang yung mga kambing hindi siya makapasok dito sa loob, no, kasi ito yung pupunterihin nila pati. At saka yung yun nga, naisip namin dapat palilitin namin yung pinto na maliit ng chicken coop. So tendency ang mahirap naman pag nagpapatuka ka. So halimbawa magmi-mix tayo ng mga asola, magkakagulo, so naaapakan yung ating mga manok, bibe o ng ating pabo. So yung ating mga kambing kasi is malalaki, so kapag sila ay nandiyan na, nahirapan ng makihalubilo yung mga manok natin. So kapag tayo magpapatuka, hindi naman tayo mahihirapan kasi papasok lang sila sa maliit na butas, no, yung ating mga manok. So makakatuka na sila dito ng ating mga pinapatuka. So yung mga gaya ng mix ng mga Madre de Agua, malunggay, kangkong, ano pa yung ating azola, BSF, yung black soldier fly larvae, no, at saka yung saging, no, nagcha-chop-chop din tayo ng mga ng saging. So goal namin is magkaroon din ng shredder, no. Ayun nga, nabanggit ko rin dahil pag may shredder, so maganda rin makagawa din tayo ng sarili nating feeds na pellets, no. So paano natin gagawin yon? So meron tayong idea about doon. So hindi pa lang ngayon kasi hindi pa ready yung ating mga tanim natin, yung mga pananim natin. So unti-unti natin mag-a-adjust tayo, ano. At the same time, so ito na yung aming free run area ng aming mga alagang manok at babo at saka bibe. Soon yung ating namang gansa. So yun mga ka-farmer, no. Dalay, batang bata. Red, nakadali ka ng virgin yan. Oh, nauuso na eh. Mauwi ay. Ang bumaba? Oo. Hindi pa kailangan bumaba. Okay, mga audience namin na